Mic check. Turn lights check. Lagi nakakalimutan eh. Happy weekend everyone! It's a Monday today and we're off to work. If you're new to this channel, thank you for dropping by. Kahit na Monday ngayon, we call it Happy Weekend every day. In case you're wondering, you're watching the Weekend Warrior, PH. So we're off to work today. It's been a couple of days, weeks since our last upload. I think that was the change oil nitong Vespa. Thank you for DIYing with us. Yung change oil na yun. Dali lang naman pala mag-change oil ng Vespa. Kaibahan lang niya with the usual scoots na meron tayo is meron siyang oil filter. So we change the oil and change oil tayo and the gear oil kasama. Next change oil natin yan, kahit di mo na tayo mag-change ng gear oil on the next time. At least yung program namin for this unit. And we plan to do it every 4,000 instead of the recommended 5. Ay, maraming ganap kaya medyo hindi tayo nakapag-upload after that one kaagad. Mga ganap like I had to go to the doctor, have my neck checked up, and then have some therapy kasi ay, nangyari. Meron tayong pinched nerve. Been bothering us for actually a couple of years na. Yeah, maganda sa Vespa. You can still scoot. Ayan lang. It's mainit. Who else among you rides to work on a Vespa? Bring with me my laptop bag. Actually, napang-office attire na ako. Discovered it with the jacket. May usok tayo eh. Pero yung pants, wala, we can't do anything about that. Leather shoes on. Lord, init. It's not usually this mainit. Time check, 7:37. In the past weeks, sobrang maulan, maraming bagyo, maraming bagat. So, maulan. And, di rin tayo nakakapag-motor. Pagka medyo malakas yung ulan, nagkukotse na rin ako. Kasi sumemplang na ako sa wet road eh. Ayoko na. Lalo na, ayoko sumemplang ako na Vespa. Sumemplang ako nun gamit ko nun yung Zoomer X eh. Meron kasing bumulaga sa akin na naka-counterflow na kolong-kolong. Nagdi-deliver siya ng tubig. Napiga ako siya eh. Walang ABS yung Zoomer. Slide yung harap. Superman ako. Buti ganun lang. Tinginan lang yung mga tao. Sana ma-traffic dito sa ginagawang daan. Usually, my moto commute takes me around, mga 30 minutes. Kapag sinuwerte, 25. Kasama na yung mga stoplights, mga traffic. Yeah. So, depende na lang kung makaka-scoot around ako. Some days, medyo ayaw ko mag-lane filter. Some days, kailangan eh. So, what's good about the Vespa is, ang taas ng ride height niya, di ba? So, may commanding presence ka sa daan. May commanding presence yung ang taas mo kasi. Vantage point mo ng Vespa. It's like, parang ako lahat dito sa Spark na rin eh. So, nakikita ko lahat ng mga nasa harap. Even past the, mga sedans na ganyan. Init. So, nung una, ilang taon na ba ako nag-moto commute? Since pandemic pa eh, 2021, yeah. 4 years na rin. Started with the Zoomer, tapos kung pwede mo rin gamitin yung motor pang malayo ang adventure. So, I got the Smart. Tapos yun, pinang-commit ko rin yung Smart. Ang ganda kasi yung pag city riding yung Smart. Big bike feels, tapos tama lang siya for city riding. Hindi siya magasmol sa gas. Hindi rin siya bulabog. Hindi rin siya sobrang ingay. Unless you fit in a sobrang maingay na pipe. That's my adventure bike, the Smart. But, ayun, sakto dumaan yung ATV. When you're on the Smart, tapos nag-momoto, city commute ka, nakakapagod din. Lalo na kapag traffic. Siyempre, di-clutch yun eh. Manual eh.
Sometimes it really toxic itong papunta sa office and also yung pauwi kasi gumagapang. Parang Manila na rin type of traffic. Slowly nagiging ganun na rin yung San Fernando. You know, tundaan na to. It used to be 4 lanes lang. Ngayon, extra 2 lanes na on the side. Umapad na rin siya masyado. Yeah, so I really prefer a pang daily, pang commute para I get my usual riding fix, tapos di ka masyadong pagod naman. But there are some days na hinahanap mo pa rin mag-smart kaya ako ngayon. So yun, lalo na if ang get up ko is naka-boots. Boots din naman ako papasok eh. Ang gamit kong boots yung Chelsea, or kung medyo casual ako kasi black yung Chelsea boots eh. Kung medyo casual naman, gamit ko yung Chaka boots, yung suede light brown. Rider fashion eh, no? But with etong Scoot, lalo na dito sa Vespa, bagay na bagay lang din yung naka-office attire ko eh, tapos naka-Vespa. That's what I like about this ride eh. Kaya, originally, ang budget na pang ADV, budget I mean is utang. Yung pwede kang umutang, mag-amortize ka na pang ADB. Ini-stretch pa ng ini-stretch. Nag-antay pa para magkasya ang budget to get this Vespa. Do I regret not getting the ADB? Nope. Kasi kung adventure bike naman, I have the Smart. So, yun. For my daily commutes, I have the Vespa. Nung una, friends eh, syempre, di ba? Di man tayo alta sa syudad eh. Sabi, uy, kung daily Vespa? Kasi naman, ang time horizon ko dito, titingnan ko siya na asset natin that will run for at least mga 10 years. Hopefully, ma-serve tayo nitong Vespa nito ng at least 10 years. Di man tayo mainipin or masawain sa mga units natin. Kotse man yan. Kasi pinaka-pili-pili natin eh. When I want it, I need it, pinaka-pili-pili na yung pinaka-gusto. Kaya ito, tagal natin pinag-isipan, pinag-desisyonan itong Vespa na to. And we really want it na white siya para walang sawaan sa color. Kasi sa white, you can do, di ba? Kung may sawa ka na sa kanya, you can do touch-up. Kulayin mo yung mga panels ng something light, pastel, ganon. Like this glove, so. Kaya yun. I really enjoy going to work with this Vespa. Bago ka sa channel na to, napadaan ka dahil you're thinking na okay ba yung Vespa for daily commute. Ayun, my thought process when getting the Vespa at that time, ayun, para ma-justify ko yung additional na budget sa presyo niya compared sa ADV. Okay naman kasi ADV, wala ka naman din masabi sa ADV. Pang adventure din naman siya. Bukod sa you can use it on a daily, reliable siya. Ayan. Upgradable din, diba? All of those things you can say also about the Vespa. And eto yung gusto ko sa kanya. After 10 years, kahit sabihin mo 10 years na siya, luma na siya, it's still the Vespa. Diba? Yung sinasabi nila na timeless ang Vespa, yun eh. Yung iba nga, diba? Gusto pa nila mas luma. Gano'n. Although, of course, iba naman yung gawang vintage na Vespa from before, like yung mga 1960s and 70s, ganyan. But still, I'm hoping may mga pyesa naman din makuha even after 10 years. I hope so. Kaya, ayun, happy tayo dito sa Vespa. And that's why we chose the Vespa over the ADV. Okay, see you later. Alligator. Oh yes, I'm the great pretender, pretending that I'm not naiinitan. Sobrang init. Mic check. Yo, we're headed home.
Monday duty is done and 4 days na lang. Kaya lang ito, Monday madness na naman itong traffic. Yung railway na galing ng Bulacan, ayun o, ginagawa na yung part dito, San Fernando, Dolores. Tinamaan nga yung Jollibee dito sa intersection. Lipat yung Jollibee. Last year pa yan, I guess. Eto na siya na Scoot tayo. Ayun, Jollibee na sabi ko. Ayun, dun siya. Dun sa may crane. From there, going through here, itong railway. I think dati na siya So, binubuhay lang yung railway. Siyempre, gagandahan. If I'm not mistaken, that will lead to Clark. Yung hula kong yun yung project na sinasabi nila Secretary Bean. If you're from Manila, take that train, you end up at Clark Airport, diba? How convenient is that if pabiyahe ka by plane? Kanina nagpicture ako ng outfit ko. First time. Kaya kasi yung trend ngayon sa household. Outfits and scent. Papawali ba tayo? Siyempre makikibanding tayo. Ano ba outfit ng mga nag-o-office ngayon? Lalo na mga nagko-commute gamit ang motor. Siguro magandang rin yon. Content din yon sometime. What do I wear? Papasok ng work. Do I wear it on the motorcycle na agad? Kasi minsan, like kanina umaga, sobrang init. Grabe. Pinawisan ako. Para sa mga pagkakataon na gano'n, mainit na talaga, tirik na yung araw. Parang di na bagay itong windbreaker ko na slash parang field jacket na rin ang datingan. Dapat mesh type. Kasi naman, kung hindi ka mag-outerwear, kakapit naman yung usok sa damit mo. Kahit na short ride lang naman to, kapit pa rin. Diba? Pang office, bagay sa Vespa. Ayan, that's partly the reason also na Vespa yung pinili nating commute partner. Visualize ko kasi nun parang Sundays, ang sarap yata mag-coffee ride, di ba? Kasama si wifey. Diba? Naka-chill mode lang, chill outfit, ayan. Tapos, cafe ride. Diyan lang sa malapit. So, bagay pa rin yung Vespa. Not always mga adventure. Lalo na parang pinabagayan rin natin yung capability ng katawan natin. Marami na tayong iniinda. Ba yan? Dami namang mahabol. Pick up coffee. Ito pa isa, hash. Daming coffee shop dito sa San Fernando. Kaya pwede rin yan. Pwede rin yung gawin nating content yan. Ikot lang tayo saglit. Get our ride fix. Tapos, okay, kwentuhan. Tagal nang di na nakikitang ganito. Ka-blue yung sky, May mga cloud. Mukhang harmless naman sila. So, are we happy with the Vespa? Ngayong lampas isang taon na siya? Yes! Pang-commute? Yes! Pang-adventure? Yes! Diba? Nakapag-Baguio tayo with wifey dito sa Vespa. Yes, we're happy with the Vespa. And ngayon, fit out na siya ng Akrapovic M1. Pero with DB killer, kaya tunog siya, bangka. Pero I like it. Idle niya, arangkada niya, I like it. Bagay sa motor. Dapat binabagayan din yan. Ayoko kasi yung ang lakas ng tambucho tapos parang di bagay sa motor. Diba? Parang compensate lang. Di tayo ganun. Low key lang tayo. Bukod sa M1, we also lowered the Vespa a bit para abot natin. Kasi mataas yung ride height nito Top. Tas yun, di ko pa rin na-adjust yung suspension preload. Kasi akala ko walang pang-adjust. Muntik pa kaming bumili ni Wiki ng pang-adjust ng suspension. Pero ito palang Vespa, merong kasamang pang-adjust ng preload ng suspension niya. Nandun sa tool bag. Recently ko rin na-discover. Siguro pag kinalikot natin ulit to isang weekend ulit, adjust na natin yung suspension. Yung issue kasi nung ginawa namin yon, if you remember the video we did for that. So we lowered it, pero yung stock muffler tumatama naman doon sa body kapag sobrang bako. Lalo na kung may angkas kang OBR. Ayun. So
It's a good consequence ng upgrade. Nagpalit na rin ako ng exhaust ng muffler. And when we do that, binabaan namin yung placement ng muffler, position niya para mas malaking clearance sa body. Right now hindi na siya tumatama, pero mas maganda pa rin na subukan na i-adjust yung preload para matry din. So yan gawin natin. Nakailaw na yung wala tayong gasolina. Pero marami pa yan, marami pa reserve yan eh. Bukas na lang siguro ako mag-gas. Usually 2 bars nagagasolina na. Kaso wala tayong pera. Wala tayong panggas. Purita. Bukas tayong magagas. What is that? CF Moto? Ano ba yun pag gano'n? Inline 4 ba yun? Hey. Gugulat ka, truck ah. Ayun! Okay, tuloy natin yung daldalan natin sa next episode. Thanks for riding with me today. Happy weekend once again. Update lang tayo sa mga best happenings natin. Bye-bye! Woo! Everything I'm living starting to feel like I'm dreaming. Working so hard, but there's people always sleeping. Never ever plan to quit when the weekends, cause I'm reaching my dreams and I was waiting for the weekend, waiting for some reason.